natin ng 1A, B, and C. Yung Esplanade natin dun sa madali na pong makarating ang mga tao papuntang Intramuros. Nakakonect po yan sa Esplanade natin. Classical yung paggawa ng mga balusters po natin, ng mga lamps po natin. Para tumawid at ma-enjoy ng mga tao ang Plaza Mexico, tatawid pa po sila para gamitin yung park. With the new urban development, we rerouted the road at binuo na po natin ang Plaza Mexico. Dati po, ang size ng Plaza Mexico was about 2,000 square meter around. Because of the new urban development, where we took the road network, we were able to double it to almost 4,000 square meters. So yan yung isang urban renewal na ginawa po under the Pasig River Urban Development. Okay, dito tayo ni Chef. So walk around. As you can see, we already made a seamless connection to our existing Esplanade doon po, that's connecting to Jones Bridge. Tuloy-tuloy na po siya dito, papunta sa Binondo Intramuros bridge natin. At as you can see, connected na po siya all the way to Maestranza, all the way towards Fort Santiago. Baka paglabas niya, ano na yan, tulay ng To give you a understanding of the development that we did, nagkaroon po kami ng mga ano dito, before and after photos. So para ma-appreciate nyo po ano po ang nagawa natin dito sa Plaza Mexico. So yun na po yung sinasabi ko. Island po siya dati. Ngayon, na-convert na natin siya sa isang malaking park. Okay, so essentially we doubled the open spaces for the visitors here in Plaza Mexico. Okay. And as you can see naman, Plaza Mexico holds a very historic significance. So certain, maybe you can explain. So very significant po ang connection natin with Mexico because of the galleon trade. That's why we have this specific plaza for them, the Plaza Mexico. And also, one of the presidents po ng Mexico, we have a monument here. This is to celebrate yung deep connection natin with Mexico pa. That's why we have this plaza in Intramuros. Friendly walkway connecting major areas here around Intramuros and Binondo. So maganda na po yung loop na pwedeng ikutan ng tao, madali na po yung access nila papuntang Binondo, madali na po makarating ang mga tao papuntang Intramuros. Nakakonect po yan sa Esplanade natin, na connected rin sa Jones Bridge. So the interconnection for all pedestrians and visitors, both local and foreign tourists, na buo na po natin. So as we enter Maestranza Estadio, we are showing ano muna, sige, may konting maintenance mo po dito. Let's go towards ano na muna. Dito mo tayo sa ano. Scale models po natin. So, today's inauguration, we are also presenting our scale models. Ito po yung unang development po natin. Ito po yung existing development natin ng 1A, B, and C. Yung Esplanade natin dun sa may Manila Post Office, connecting towards Jones Bridge, and then our commercial areas. So, we just wanted to show this just to see, ito na yung papakita lang po natin na ito na yung po yung nagawa at ito po yung bago natin i-inaugurate. Now, over here we also have a scale model of the whole Pasig River. So, ito po yung scale model from end to end, Manila Bay, all the way to Laguna de Bayo. So, nakikita po natin our current development is over here. Nandito po tayo ngayon. Ganda pala. So nandito po tayo ngayon. Ito po ang nagawa na po under the Pasig River Urban Development. To date, 1.1 kilometers na po tayo.
So pag nilakad nyo po from Manila Post Office all the way to the Postigo entrance of Fort Santiago, that is 1.1 kilometers. So maganda na pong lakaran, maganda na pong pang-jogging, pasyalan. Jowa. Jowa, pag-uri mo jowa, mata sa'yo. Sabay-sabay. Asek, wala bang bayad dito pag pumapasok ka? Wala pong bayad dito. Ang the only time na baka sisingil po pagpapasok na po kayo sa loob ng Fort Santiago. Ayun, okay. Outside dito po sa walkway by Pasig Riverside, wala pong bayad yan. So pwede pong magpasyal dito, pwede nyo ikutin, pwede po kayo mag-jogging, pwede po kayo mag-marathon dito para mag-exercise at maging healthy ang ating mga kababayan. Tuloy-tuloy po yan. So bike sir, pwede rin. Bike trail, pwede po. Ay, wow, nice. Lakad lang sa bike. Oo. Magkakaroon din po dito ng mga small establishment para sa ating mga kababayan na gusto Yes, in the future, that's something that we're already taking a look at. Gusto rin po namin na ma-invite mas marami pa pong tao dito. So, pinag-aaralan po namin ngayon para namin paparami ang mga visitors po natin dito. So, we're already thinking of different events na we can hold. Abangan nyo po at ipapaalam po rin namin sa inyo. Before we go any further, ito po yung last scale model. This is a concept of our future East Showcase, which will be in Makati. This one is a showcase or a concept of Rockwell. Wow! So ito po yung bridge. Grabe, ang ganda, no? Pantaleon Bridge, if I'm not mistaken. Oo, Yes. So, grabe. parte po. Yes, sir. Parte po yan ng Pasig River Urban Development at one of our future projects talaga is to go towards Makati side. Mag-start po kami doon at ang gagawin po namin, we will connect our existing esplanade towards the Makati Esplanade. Wow. Wow. Grabe, ang ganda, oh. So, Ganyan, stuff. so magkakaroon rin po tayo. Ang highlight po dito is makikita nyo ang pagkakaiba ng existing esplanade natin sa future Makati Esplanade is that iba na ang architecture dito. Modern na po siya. Hindi kagaya po dito ngayon because we are in a historical and cultural capital or hotspot ng Manila. We are neoclassical architecture here. So very ano pa yung mga ano natin. Very classical yung paggawa ng mga balusters po natin, ng mga lamps po natin. Subscribe ka dito damihan nyo. Yung ano natin, yung concept naman po natin for Makati, mas modern na po siya. So mga glass, iniisip po natin, mga glass na mga railings. Mga stainless, gano'n. Yes. So more modern architecture to mirror the area that we are Sir, building. kailan po sisimulan po yan, sir? Kailan po sisimulan? Actually, nagsisimula na po kaming makipag-usap sa Makati LGU. Nakikiusap na rin kami sa mga private sectors doon dahil interested po sila na makipag-tulungan para magawa. Kasi nakikita rin naman po nila na magandang idea ito. Lalong-lalo na pag na-connect na po natin yung mga esplanades natin. Isipin nyo po, if we can connect this existing esplanade all the way to Makati, that would be around a 15-kilometer esplanade or more. So maganda pong ano na yan. Tapos makikita nyo, it is an alternative pathway na for for the people here in Metro Manila na pwede na silang maglakad, magbike through the esplanade to get from Makati to Manila. Wow. Instead of gumagawa tayo ng karagdagan na kalsada na nagdadagdag lang rin ng mga sasakyan, gumagawa na lang tayo ng alternative pathway for more pedestrian friendly, more bike friendly, para yun na yung alternative mode of transportation natin na gagamitin ng mga tao.